Ani ang maritalye sa Uzamis Today. Official number sa balota sa Asenso Pinoy Party List ay gibutyag ni Mayor Indy. Kung palaron sa eleksyon, sigurado ang paspas nga pag-asenso sa Misamis Occidental. Ang Good News Report ni Barno Texon. Opisyal nga gi-anunsyo ni Osamis City Mayor Attorney Henry N.D. Fuentes Waminal Jr. sa iyang Facebook blog nga number 70 ang nakatakdang numero sa baluta sa Asenso Pinoy Party List. Kini ang iyang gibutyag pagkatapos formal nga gipagawas sa Commission on Elections kun COMELEC Oktubre 18 ang tibuok listahan sa 156 ka mga accredited party list groups nga managsangka sa umaabot nga May 2025 midterm elections. Number 1 sa listahan ang pagtibayin at palaguin ang kabuhayang Pilipino Conformist Party List ug ang pinakalas sa listahan mao ang Uswag Ilonggo Party. Samtang ang atong Asenso Pinoy Party List ang sectoral representation sa probinsya sa Misamis Occidental diin si Mayor Indy Waminal mao ang first nominee mao ang number 70 sa COMELEC Master List. Kahinumduman nagtrending og mianig libuan nga mga loves, likes, and cares emojis and shares with hundreds of positive comments sa mga netizens ang gipost ni Mayor Indy sa iyang official FB blog page ug sa nagkalinlain nga mga uploaded videos sa social media pages nga nakahukom siya nga dili na magpa-re-elect sa pagkamayor sa Osamis human niya gidawat ang nominasyon ingon nga number 1 sa 10 nominees sa Asenso Pinoy Party List Group. Diin sa gipahigayong panagatigom sa Grand Pavilion Events Place pagkatapos makasubmit sa ilang Certificate of Candidacies ang mga kandidato sa kanunay Asenso Osamis team nga gipanguluhan ni Mayoralty Candidate Attorney Sam Norman Fuentes, Vice Mayor Bibinire ug City Councilor candidates. Kauban usab nila ni 2nd District Representative Congressman Ando Waminal, mga barangay kapitan ug sangguniang kabataan President sa Osamis City. Ingon man sa ilang mga supporters o kapamilya, gibutyag ni Mayor Indy nga gamay na lang yun unta ang kulang nga makakuha na og usa ka lingkuranan sa Kongreso ang Asenso Pinoy Party List. Atong miaging 2022 kaning ato ang Asenso Pinoy Party List was also one of those nga indagan po no for a party list seat no. Out of 57 na nakuha nga party list seats no, ang rango sa Asenso Pinoy at kung panahon na was I think number 59 no. So duol na lang yun kaayo no, makuha na unta kong last seat no. In terms of the number of votes no, kulang na lang og 10,000 votes no. Gipaklaro ni Mayor Indy ang iyang panghihinayang kung ang kadaghanan sa mga botanteng Usamisnon wala lang uta makalimot sa pagbutar sa Asenso Pinoy Party List sa nakalabay nga May 2022 national and local elections. Siguradong tulo na unta ka congressman sa Misamis Occidental ang magrepresent sa interest sa mga Misamisnon dito sa Kongreso. Just to give you some perspective, atong 2022 elections no, ang nakuha nako nga boto diri sa Osamis was around 60,000 no. Ang nakuha nga boto sa Asenso Pinoy atong 2022 elections was only 49,000 no. So but pasabot there was a gap of 11,000. Now sigurado ako kaning 11,000 nga imbotar nako pero wala nakabotar sa Asenso Pinoy Party List no, wala to sila nga dili to sila nga wala imbotar kay dili uyon sa Asenso Pinoy no. Sigurado ko kadaghanan ato nila nalimtan lang no. So katong numero sa ako lang ganina nga numbers no, nakuha po nako to atong 2022 elections no, we would have secured a party list seat ato palang panahon. Gipahayag ni Mayor Indy nga sa pag-analyze sa Asenso Pinoy leadership, nakita nila ang kakulangon kung nganong na-short og kapin sa 10,000 votes ang Asenso Pinoy Party para makakuha unta og dugang usa ka representatives sa Misamis Occidental dito sa Kongreso. Adtong nangampanya ta sa party list atong 2022 kamo mga kapitanes o mga lideres, you can siguro the councilors, no? Muhigo naman tag, ayaw ninyo kalimti ang Asenso Pinoy Party List. Pero wala man nato na hisgutan atong panahon na, at siguro kadaghanan sa inyo atong panahon na, wala man gani kabalo
kung kinsa ang ato ang first nominee. O tungod kay wala nakabalo, maupod siguro itong nalimtan o botar sa party list. Dili kalimod tungod sa kagrabe sa kakugihan nila ni Congressman Ando Waminal, Congressman Jason Almonte o ni Governor Henry Waminal nga mangitag budget para ikabubuo sa mga proyektong pangkalabuan sa mga katawhan sa tibuok probinsya. Sa pagkakaron, grabe ang paglambo sa Misamis Occidental. Kung karon wala matag na sa golden age of Misamis Occidental because si Kong Ando, no, he was able to bring in around 7 billion pesos worth of projects sa iyang 2 years. No? Si Kong Jason sa first district, he was able to bring another 3 billion pesos worth of projects, no, sa first district. No? Si Gov Henry, no, as governor, another 3 billion pesos sa probinsya. No? Kita na to, hisgutan na nato ang numero, no? Munang grabe ang paglambo sa Misamis Occidental karon. And that's just with 2 congressmen. So nakita sa to ang party leadership na unsa kapaspas ang pag-develop, ang pag-asenso sa Misamis Occidental, sa segundo distrito, sa primero distrito, ug sa Osamis. Kung naapod yun tayo, ikatulo ng congressman. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Jackson. Salamat, Bernal.